Today mga katipsi, meron na naman tayong simple pero masarap na recipe dahil magluluto tayo ng kinamatisang baka. At gagawin na natin naman yan pero nakatatakam because cooking doesn't have to be hard. It just have to be delicious. Let's go! Beef neck with bones ang gagamitin nating part ng baka mga katipsi, at meron din tayong mga laman dyan para masarap yung gagawin nating sabaw mamaya. Papakuluan muna natin to dito sa pot para maalis natin yung mga scums. So isasubmerge lang natin yan sa tubig. Ayan, pag lumabas na yung mga scums and impurities, lilinisin lang natin. Syempre para malinis yung ma-create nating sabaw. At kapag nalinis na natin, ililipat naman natin dito sa pressure cooker. Gagamit tayo ng pressure cooker since available naman para mabilis natin mapalambot. Pag nagsisil na yung pressure cooker, magta-time na tayo ng 1 oras. 1 oras lang na pagpapalambot mga katipsi para hindi naman madurog yung baka. Kasi papalambutin pa naman natin yan later sa wok. At after 1 oras, ahunin na natin yung laman, ihiwalay natin sa sabaw. Dahil hindi lahat ng sabaw na to is gagamitin natin. Simulan na natin mag-isa kay dito sa ating wok. Magpainit na tayo ng mantika. Mag-dice lang tayo ng red onions. Medyo dadamihan na natin para mas malasa. Igisa lang natin yan at palabasin yung aroma at saka yung medyo mag-translucent. Habang inihintay natin yan, mag-dice din tayo dito ng garlic. Tapos ilagay na din natin yan dito sa wok at palabasin lang natin yung aroma. At dahil kinamatisan ng recipe natin ngayon mga katipsi, mag-i-slice tayo ng maraming kamatis. Hihiwain lang natin ng pahaba para madali nating madurog habang ginigisa natin. Bago natin ilagay yung kamatis, isabay na natin dito sa gisa itong tomato paste. Siguro mga 1 hanggat 1.5 kutsara lang. Igigisa rin natin yan para maluto yung tomato paste. After nyan, ilagay na natin itong mga kamatis. Hihintayin lang natin yan maluto at kapag malambot na is dudurugin natin para mag-create din siya ng natural tomato paste. Ayan, halu-haluin lang natin at patuloy na igisa. Natin mag-isa, lalagyan natin ng mga pampalasa, lagyan natin yan ng asin, pepper powder, and syempre a little bit of boom boom boom. Tapos halu-haluin lang natin para magsama-sama na yan. Tapos ibuhusan natin dyan itong pinalambot nating baka. Ayan, haluin lang natin para mag-isa pa siya at magsama-sama na dyan yung mga pampalasang nilagay natin. After natin mag-isa yung meat, bubuhusan na natin yan itong ginawa nating beef broth or yung sabaw ng baka kung saan natin pinakuluan yung laman at buto kanina. Tamang-tama lang yung ilalagay natin mga katipsi, no? Hindi pa kasi sobrang lambot nitong mga karne natin at papalambutin pa natin yan ng mga 30 to 40 minutes. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang sa ilalim para ma-deglaze siya. Kasi nakadikit dyan sa wok yung smoky flavor ng paggisa natin kanina. Papakuluan lang natin yan at hintayin nating mas lumambot. Kung gusto nyong masabaw mga katipsi, lagyan nyo pa ng beef broth. Pero ang version na gagawin kasi natin today is yung thick yung sauce. Kaya tamang-tamang sabaw lang inilagay natin. At ayan, malambot na itong mga karne natin. Kaya lalagyan natin yan ng corned beef. Ito optional lang mga katipsi, pero I suggest lagyan nyo ng corned beef kahit anong brand na gusto nyo para magkaroon ng corn flavor and aroma. At ayan, halu-haluin lang natin para ma-distribute yung corned beef sa buong wok. At humalo na din siya dyan sa mga karne ng beef natin. Papakuluan pa natin yan ng mga 15 minutes para medyo maluto pa yung corned beef. At kapag luto na, adjust natin yung lasa. Gagamit tayo ng patis or itong fish sauce. Tansyahin nyo lang mga katipsi, no? Tikman-tikman nyo yung sauce para hindi naman masobrahan sa alat. At ayan mga katipsi, kung makikita nyo, ganito yung thickness na gusto nating ma-achieve. Yung medyo malapot. Pero sabi ko nga, kung gusto nyo yung masabaw na kinamatisan, nasa sa inyo na yan, pwede din naman yon. Dagdagan nyo na lang yung sabaw ng baka. At dahil luto na to, lalagyan na natin yung gulay. Gagamit tayo ng bok choy.
Pwede kayong gumamit ng sitaw or Baguio beans or repolyo. Depende na lang kung anong available na gulay. Pero kung merong bok choy ilagay nyo mga katipsi. Kasi para sa akin, ito yung masarap talaga na partner dito sa kinamatisang baka. Ayan, lagyan na natin yun dyan sa wok, tas haluin lang natin sandali. Patayin na natin yung apoy mga katipsi para hindi ma-overcook yung bok choy. Masarap kasi dyan is yung half cook lang. At ganun lang kabilis, ganun lang kasimple mga katipsi. Napakabango, gutom na ako, tikman na natin to. Yun o mga katipsi, luto na tong kinamatisang baka natin. Tara, kain tayo. Boom! Tara! Kain tayo. Ay mga tipsy, ito yung kinamatisang baka natin. Medyo kakaiba kasi nilagyan natin ng corned beef. No, first time ko din. Yeah, first time ko din niluto yan. Yung kinamatisang baka niluto ko na dati, pero yung ganitong way, Different. ngayon ko lang ginawa. Tapos ang nilagay ko niya bok choy. Pero kung gusto niyo naman, pwedeng sitaw, pwedeng Baguio beans. Wala na natin. Tara. May ikaw muna. Tara! So, tikman mo. Tayo. Ikaw gusto ko man tumigim yan eh. Ang nilagay natin dito mga tipsy yung bone, neck bone ng baka. Oh yeah? Yeah, yung buto-buto na part ng leeg, tsaka may laman din tayo dyan. Parang malasa syempre. Sorry. Sa gulay mga tipsy kayo na bahala kung anong gusto nyo ilagay. Init-init pa yan. Tapos, yung ibang version nito mamasabaw. Pero itong ginawa natin yung medyo paste sauce style. Ganyan. Medyo hindi. Thick sauce, yan. Yung version natin. Tapos yung corned beef na ilalagay nyo, optional lang yung corned beef mga katipsi, kahit hindi nyo nalagyan, pero siyempre para mas ma-enhance yung lasa, di ba? Kahit anong corned beef pwede dyan. Yeah. Corned beef para medyo corny. Yan. Uy! Opo. Sarap nga. No? Kaya mga tipsi, smell mo Nakatulong yung... yung corned beef. Yeah, smell mo yung pagka... Yung corn flavor. Yung corn smell. Flavor na smell. Tapos pag kinagat mo, yung mismong lasa ng baka. Yung buong baka naman yung malasa mo. Nakatulong ng Sarap naman. Feeling ko mas masarap to pag may corned beef. Chamba. Ito, chamba na naman. Pareho natin first time kakainin Sarap ko ba? eh. Diba? So ibig sabihin, chamba. Opo. Chamba. No? Tapos malambot pa yung karne. Isang oras sa pressure cooker. Tapos, palambutin nyo pa ng konti dun sa wok. Huwag masyado matagal sa pressure cooker kasi baka madurog naman eh. Siyempre, hahalu-haluin mo pa yun eh. Baka maging corned beef na rin yung, yung buong baka. Ay, bakit susubukan nyo? Napakasimple lang naman. Gisa-gisa lang. Kamatis, damihan nyo yung kamatis. Siyempre, fresh kami ito. Kasi kinamatisan nga eh. Kasi yun yung parang magiging pinaka-maasim na flavor nyo. Kailangan nyo muna tayo. Gutom na ako eh. Gusto mo nga. Hindi ako nakalimutan ha. Kung marami kayo, tapos ibang version ng konti yung gusto nyo, masabaw. Gamihan nyo lang yung sabaw. Yung beef broth na nagawa natin kanina mga tips, marami yun eh. Pero halos kalahati lang yung nilagay ko. Hindi ko nilagay lahat kasi parang feeling ko mas masarap kasi pag medyo thick. Meron din tayong version nito na kinamatisang manok dati. Nagluto tayo. Pero yung walang corned beef, syempre typical lang. Lagay ko dito sa taas yung link. Pwede yung panoorin mga tips, kinamatisang manok naman. Simple lang din yun pero nakatataka. Yan ang sakto. No. Ayun no. Panalo. Alam po, tama-tama yung alat. Hindi dahil sa ako nagluto mga katipsi, first time ko to Matagal lang dito pagpapakulo. Isang oras hanggang isang oras kalahati. Pero sulit naman. Sa pagluluto naman talaga matagal ang preparation. Pero pag nilapang mo na, bilis. Na? Pag kinain na madali. Walang 20 minutes, ubos niya, ang tapos na yan. Pag pinanood nyo nga yung vlog mga katipsi, di ba parang ang bilis lang. 17 to 20 minutes. Pero halos 3 hanggang 4 na oras ako nagluluto doon. Hindi, totoo yun. Ang preparation Hindi pa kasama yung hugas doon Kasi after namin mag-vlog, maghugas pa kami. Effort din naman talaga. Namamalingki ka pa nga eh. Oh, hindi pa kasama yun. Ginising ako ni mama kanina, alas 10 ng umaga. Gutom na ako! Ang sarap ng kinamatisan mo ta! Kasi Food City ako bumili. Ay, shoutout nga pala kay Ate Linda. Namit ko siya kanina. Oh yeah? Sabi niya, lagi ako nanonood sa'yo. Tapos sabi niya, hindi lang ako nakasubscribe kasi hindi ko alam kung paano. Sabi ko, kailangan niyo pa po kasi mag-login para makasubscribe. Pero lahat ng video mo pinanood ko. Everyday yan. Sabi niya, pati yung mga lumang video pinapanood ko. Sabi niya, Ate Linda, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa support niyo. Basta nanonood po kayo. Okay na po ako doon. Maraming salamat po. Na pinagtsatsagaan niya ho siya. Yeah, yung pagmumukha namin dalawang mag-ina. Shoutout po, Ate Linda.
Mga tips, pag nakita nyo kami kahit saan, bawa, tawagin nyo lang ako, kaya pag nakita nyo, tawagin nyo ako, lalapit ako sa inyo. So kaya lapit din kayo sa akin. Huwag kayong mahiya, kasi nasa ibang bansa tayo. Wala hiya, sir. Kaya nasa ibang bansa tayo, tayo rin naman mga Pinoy dito, di ba? Kaya kwentuhan tayo kahit mabilisan. Ano mga kasalo? Champion, mga tips pag meron na naman tayong nadagdag sa ating recipe, kinamatisang baka na medyo thick yung sauce at may corned beef. Sarap siya. Sarap. Ito kakamayin ko na to eh. Yung buto. Mahilig ako sa mga Kung gusto niyo puro laman pero I suggest lagyan niyo ng buto. mabutong part. Yan. Para may kaaway ka. Pupulong braso. Kasi mas masarap yung beef broth na makikreate mo pag may buto-buto. Napanood na ba niyo yung latest ngayon? Na ano man? Yung trending? Ito kumartin ba yan? Tungkol sa Chocolate Hills? May resort doon. Oo nga, parang trending naman yun. Ano sa palagay ninyo? Ano man doon? 2022 pa raw yata yun na na open. Baka malupa na yun. Sa Chocolate Hills na ka? National Park ba? Chocolate Hills? Yes. Pag National Park kasi mga tips, hindi mo pwedeng galawin yun eh. Yeah. Kaya nga dapat yung Pilipinas gumawa ng maraming National Park para ma-preserve. Naman? Hindi ngayon ang ano yata. Kung 2 years na yun at may mga taga-Bohol na nagrereklamo, hindi pinakikinggan. Marami na nagre-reklamo. Siyempre, dahil National Park. Nakita ko yung picture ng pangit tignan eh. Tapos nilagyan mo ng ganon. So, anong nangyari? Noong napansin ng isang Ann Curtis, Saan Curtis ba nakapansin? na parang, totoo ba to? Sabi niya doon sa trending sa X yata niya nilagay. Totoo ba to? Sana hindi kasi parang nakakasad naman. Sabi niya dahil nga Yeah, National Park yun eh. napakagandang isa yan sa pinaka treasure talaga ng Pilipinas. Tourist spot yan eh. Dinadayo yan eh. Yeah. Kailangan Pinas dahil dyan. Ngayon ang tanong ng nakakarami, kung 2022 pa pala daw yan, during the time of COVID, paano nabigyan ng permit yan? Sinong nagbigyan ng permit, di ba? Ano ba connected sa mga Sinong politiko? may-ari ang tanong nga nila dyan. Pero ngayon daw, dahil nga nag-trending, Yeah. sarado ngayon sabi ng DOT, Yeah. Department of Tourism. Oh. Na pasarahan daw ngayon. Grabe naman yun. Pati ba naman National Park, yun yung pinatalo? Kasi totoo naman din na kapag kayo naumpisahan at pinabayaan, marami nang maglalagay. Masisira na yung ganda ng Chocolate Hills. Tsaka kasi kahit paano mayroong dating pag sinabi mo, Ang laki-laki ng dami-dami naman lupain ba? gusto kong puntahan ang Chocolate Hills. Ang sabi kasi nila, nasa may ganito naman daw. Kung magkano ito ang mga Chocolate Hills. Pero kung makikita mo sa drone, nasa gitna siya nung sabi nga siya ng Chocolate Hills. Oo, di ba? Nakita siya doon sa mga cases, yung sa mga chocolate cases, tawag ko dyan yung hills. Di ba? Ano man sabi niyo mga tips, agree ba kayo na may mga resort dyan sa Chocolate Hills, mismong baba? Hindi naman din siguro sa paligid, no? Parang hotel, parang nakikita mo yung Chocolate Hills. Pero wag naman dun sa mismong, parang may boundary naman dapat, di ba ma? May swimming pool, may kaya talagang alam mong bukas na. Kaya may mga, swimming nga. Ang ganda pa ng pagkakagawa. Ang tanong doon, yung may-ari nun, may ibig sabihin lupa niya yun? Nabili. Bago ka nga kasi mga kapag, Permit nga yun. kailangan mo ng permit. Sinong nag-approve ng permit? No, ang kasi nga. Mayor dyan. Tapos bakit pinayagan? Ang una kasi dyan yung mayor. Ngayon, nagagalit si Senador Villar. Kasi wala siya. Kasi naunahan siya. Hindi na pala uwa. Daming trending na gano'n eh. Yung mukha nila, mag-asawa. Kapag daw Camila yan. Pakala ba yung babaeng Villar? Ewan ko sa kanila. Nancy Villar, ano ba? Hindi. Si Nancy Bina yung sinasabi ko eh. May pagkanin na, sarap eh. Teka. Wala akong kanong ito. Tuloy. Wala ka na, ayaw mo na. Ay, dami nung nilagay ko. Pero kahit ako nito. Yun ang tanong ngayon. Kaya ang naghuhugas kamay ngayon daw ang DOT. Department of Tourism. Pati yung mayor niyan. Kasi dapat daw yun, alam din ng... Kasi it's part of the tourista area yun eh, di ba? dapat preserve nila yun. Alam mo dito sa... Sayang yan, sayang. Another treasure ng Pilipinas na Alam mo isang maganda dito sa US na napansin ko? ka-bowl daw ngayon ang bowl. Alam mo isang napansin kong maganda dito sa US na sana ma-adapt din natin sa Pilipinas? Ang daming national park dito. No? Saka ang gaganda. Lalo dito sa California. At saka malalayo sila, yung malalayo sa kabila. Yeah. Mga Parang bahay-bahay. pinunta natin sa La Jolla. Di ba? Hindi mo, kasi pag national park... Malalayo, di ba ang bahay? Yeah. Kasi pag sinabing national park mga tips, hindi mo yung pwedeng galawin. Hindi mo pwedeng manghuli doon, hindi ka pwedeng pumutol ng puno doon. Kasi ano na yun, parang... Dadalangin mo. Yeah. Kailangan ma-preserve siya. Doon yung gusto pool na... nga kitang ka namin dalhin sa Grand Canyon eh.
Ayun. sa rim. Hindi ito, di ba, yung sabing pool dyan, yung sa La Jolla na doon nanganganak yung mga sea lion, di ba? Yung mga nilang national park, para hindi puntahan ng mga tao, hindi. Pwede mong puntahan, pero may distance ka, makikita mo pa rin, pero hindi ka pwede mag-stay doon, hindi ka pwede manghuli ng isda doon, hindi mo siya pwedeng galawin. Kasi para yun sa mga sea lion pag panganakan season nila. Di ba, gano'n? Yung marami sa dito, para yung sa Redwood din. Ano naman yun, yung malalaking puno, di ba? Bawal ka pumutol ng puno, doon ginawa nila ng national park. Sana Bawal marami mong din ganun sa irian. Pinas. Yeah. Yung bawal lahat. Hindi ka mahuli. Sana marami din ganun sa Pilipinas, no? Yung Bohol, alam ko, national park yun. No, maraming magagandang Yeah. lugar sa Pilipinas. Ay, talaga naman. Talagang magaganda. Daming talaga maganda. Na parang magwi-wish ka na, "Oh, taga Pilipinas ako pero hindi ko pa narating to." Totoo yun. Ganon. One of them is yung nga Bohol. Oo. Yung Same sa Chocolate Hills. kanila. Pagkatapos ginanon mo lang, Ito. lalagyan mo ng swimming pool. Ang dami-daming lupa. Grabe naman. Ganun ka ba mga agahaman? No? Para lang kumita ka? Para- Dahil tourist destination? Sino kaya yung, ngayon, inaalam ko sino may-ari, pero for privacy purposes nga, hindi pwede. Pero alam mong, mayroong sinasabi yun. Kasi para maglakas loob Hindi sa ma-approve mo kung hindi kilala yun. Connected sa politika yun. Mga politika yun siguro. Hindi yun normal na commoners lang tulad natin. Ay, hindi. Tayo ma-approve dun. Kaya ba, Ate Msy, ano masasabi niyo dun sa trending na yan about sa Bohol na yan? Chocolate. Oh, hindi ako agree dun. Dapat tanggalin yun. Nagawa. Kailangan i-preserve yun. Hindi pa National Park ang Bohol, yung area na yun dapat gawin na para wala nang pwedeng bumili noon, wala kahit sino pwedeng bumili, wala kahit sino pwedeng magtayo, wala kahit sino pwedeng kumalaw doon. Para yun sa Pilipinas. Pero hanggang dito na naman yung video natin mga katipsya. Sana nagustuhan niyo yung simpleng putahin natin ngayon. Simple pero nakatatakam. At konting chismisan. Kaya nga. For today. Kung hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Tapos rin nyo pa rin yung bell para updated kayo sa food and good vibes natin. And always remember, Stay tipsy lang. salud! Ito pa rin buka. Sarap naman. Para siyang corned beef na May enhanced na corned beef, no? Right? tama lang nga rin yung lambot. Yung smell niya corned beef, pero pag kinain mo na, yun yung mismo purong baka. Ha?